Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. 47 araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na silang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Quezon City kung saan nag-ikot sa Kamuning Market si Attorney Raul Lambino at inalam ang presyo ng mga bilihin. Nagpahaging din ito na walang nakitang 20 pesos kada kilo ng bigas. Nagkilos protesta naman ang grupong Manibela sa EDSA San Juan City kasama si Marval Buena sa harap ng tanggapan ng Department of Transportation. Sa Nueva Ecija naman, maagang nag-motorcade si Senator Bong Revilla Jr. Bumisita rin sa probinsya si Kiko Pangilinan. Sa Baybay City Leyte naman bumisita si Camille Villar. Nakiisa naman si Senator Bongo sa pagtitipon ng mga kawani ng Liga ng mga Barangay, Talavera Nueva Ecija Chapter na ginanap sa White Rock Beach, Subic, Zambales nitong Martes. Nakausap ni Bam Aquino ang mga vendor sa Alaminos, Pangasinan. Nakadaupang palad naman ni Senator Pia Cayetano ang mga students, SK officials at youth leaders sa Lingayen, Pangasinan. Sa Romblon naman nangampanya si Ping Lacson. Si Ariel Carubin bumisita sa mga biktima ng sunog sa Quezon City noong Martes. Nag-live naman sa kanyang social media si Willie Revillame. Inanunsyo naman ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account ang formal na pagkalas nito sa alyansa ng administrasyon. Sumalang naman sa radio interview si Attorney J.V. Hinlo nitong Martes ng gabi. Habang tinalakay ni Dr. Richard Mata sa kanyang social media ang ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.